Ako si Lorlyn Garcia Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules ang panunumpa sa tungkulin ng bagong talagang Executive Secretary na si Ralph G. Recto. Ayon sa palasyo, malawak ang karanasan ni Recto sa economic policy making, fiscal legislation and national planning kung kaya siya ay naaangkop sa naturang posisyon kung saan kasama rito ang pamamahala sa government operations at koordinasyon sa implementasyon ng mga programa ng pamahalaan. Pinalitan ni Recto sa pwesto si Lucas Bersamin. Kaugnay naman ito, nanumpa na rin sa tungkulin bilang Acting Secretary ng Department of Finance si Frederick D. Go. Ginanap ang panunumpa sa study room ng Malacanang Palace na pinangunahan pa rin ni Pangulong Marcos. Si Go ay dating Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Sa ibang balita, nagsagawa ang iba't ibang grupo ng kilos protesta sa Quezon City kahapon bilang panawagan kontra sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Para sa iba pang detalye, narito ang ulat ni Jovi Rodriguez. Patuloy ang pagsasagawa ng protesta ng iba't ibang grupo sa Welcome Rotonda, Quezon City laban sa mga katiwalian sa gobyerno. Ayon sa isang leader ng grupo na si Giselle Albano, hindi makakalimot umano ang sambayanan sa trilyon-trilyong anomalya sa flood control projects. Ang sigaw ng sambayanan po is asan po yung pera na nilustay po ng sa flood control. So yun pa rin po, hindi matutulog tong issue na to, hindi kakalimutan to ng sambayan ng Pilipino yung issue na to na tungkol sa flood control. Sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield or FDNY Movement, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya or ABKD at iba't ibang samahan, nagpakita ang grupo ng pagsuporta sa administrasyon sa laban kontra korupsyon. Kaugnay nito, mariing kinukondina ng grupo ang anumang uri ng kaguluhan at katiwalian na sumisira sa kapakanan at kapayapaan ng bayan. Naninindigan nila para sa isang lipunang makatarungan, mahinahon at may paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. Bunsod nito, nanawagan rin si Albano na magkaisa ang lahat sa pagpapanagot sa mga tiwali. Yes po, for once po magkaisa po tayo, pagandahin po natin yung Pilipinas, hayaan po natin umahon ang Pilipinas sa kahirapan at sumunod po tayo sa konstitusyon na kung sino po ang nakaupo, gagalangin po natin. Ayun po, yun po yung pinaglalaban din po ng... Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa 80 flood control projects na ang tinututukan na imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon naman kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., nasa 412 na proyekto na ang kabuuan ng kanilang iniimbestigahan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ikinatuwa at welcome para kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang naging desisyon ng Estados Unidos na exemption o hindi pagpataw ng taripa sa ilang agricultural products mula sa Pilipinas. Kabilang sa mga exempted ang coconut oil, prepared or preserved coconuts, fruit juices, processed pineapples, saging, dried fruits at iba pa. Ayon kay outgoing Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, na ngayon naman ay naitalaga na bilang Secretary ng Department of Finance na si Frederick Go, isang tagumpay sa sektor ng agrikultura ng bansa ang desisyon ng Estados Unidos dahil mas mapapaayos nito ang agricultural exports at mapapalakas ang supply chain ng bansa. Kami po ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC,
nakapagrehistro na ng higit 400,000 new voters para sa BSKE. DPWH, tinitiyak na magpapasko sa bilangguan ang mga sangkot sa flood control projects. PBBM, tiniyak na tutulong ang pamahalaan sa nasalantang paaralan sa Region 5. DA, ikinatuwa ang exemption ng US sa tarifa ng ilang agricultural products mula Pilipinas. PIDEA, sinira ang 38.6 million pesos na illegal drugs sa General Santos City at Davao Region. Iba't ibang grupo, patuloy ang protesta kontra katiwalian sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force